Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila pero kasunod naman yan, tumambad ang sangkaterbang basura sa mga kanal at kalsada. At live mula sa Quezon City, may express report si Ian Suyon. Ako Ian, gaano ba karaming basura ang nahakot dyan? Ruth, alam mo, matapos nga ang matinding ulan at pagbaha ay putik at basura naman ang tumambad sa mga binahang residente ng iba't ibang barangay dito sa Quezon City. Kaya nga ang pangunahing hiling nila bigyan sila ng agarang tulong dahil hirap na hirap sila sa paglilimas at pagliligpit ng mga naiwang putik at basura bunsod ng baha. Wala na nga pag-ulan at pagbaha dito sa Barangay Mariblo. Isa ito sa mga pinakaapektadong lugar dahil sa walang patid na pag-ulan dulot ng hanging habagat kahapon. Ayon sa mga residente, mahigit 6 na talampakan daw ang inabot ng baha dito kaya't nahirapan silang makaalis sa kanilang mga bahay. Kinailangan na nga gumamit ng bangka para lamang makuha ang ilang mga binahang residente. At nang wala ng ulan, tila naging dagat ng basura naman ang lugar. Ngayong araw lang din kasi halos humupa ang baha kaya't ang mga nakatira rito ay ngayon pa lang din nagsisimulang makapaglinis. Sinusulit na raw nila yung pagkakataong makapag-ayos ng mga gamit at makapagpatuyo habang may araw pa. Tambak na kasi ng mga basura at putik ang mga naiwan sa kalsada. Samantala, tuloy-tuloy din ang ginagawang paglilinis ng Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department sa ilang creek na nabarahan na ng mga basura. Tulad na lamang sa G. Araneta Avenue kung saan nagkalat ang mga sangkaterbang plastik. Maging sa Barangay Del Monte kung saan lampas tao rin ang baha kahapon. Nagsimula na rin ang cleanup works sa sangkaterbang basurang nagkalat sa mga eskinita matapos nga ang pagbaha. Ruth, nakatanggap din tayo ng ulat na nagsimula ng mag-uwian. Nung ilang mga residente na nag-evacuate muna sa kanilang mga evacuation center sa kasagsagan ng pagbaha kagabi. Sa paglilinis naman kanina, naabutan natin may umiikot dito na mga fire trucks na binobombahan yung ilang mga maputik na kalsada. At ang tanging hiling na lang ng mga residente ngayon dito, sana daw may mga garbage trucks naman na magtungo. Dahil kung makikita nga ninyo, ito isa itong basketball court at ang likod mismo niyan ay yung ilog o yung creek na umapaw at nagresulta nga ng pagbaha dito sa lugar na ito. At makikita ninyo yung kalat, yung dami ng basura na nasa likuran ko, pati mga putik, halo-halo na yan. May plastic, may sako, may mga batsa pa dyan, may mga kahoy, mga bote na mula dun sa ilog ay umapaw at naiwan dito paghupa nga ng baha. Kaya ang gusto nga sana nila ay malimas na muna, makolekta na muna ng garbage truck yung mga basura bago mabombahan to para tuluyan ng luminis yung kalsada. Kasi ang problema nila dito, Ruth, kapag ka natagalan daw to, posibleng mangamoy itong mga basura na ito. At isa pa nilang pangamba, baka daw umulan uli at magbaha na naman dito sa kanilang lugar. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang express report ni Ian Suyo live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.